Minsan, ang buhay ay may paraan ng pagtalikod sa tin sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Isang araw, habang ako'y naglalakad pa uwi mula sa eskwelahan, isang bagay ang pumukaw ng aking interes. Isang matandang bahay na tila ba hindi na pinagtuunan ng pansin sa napakahabang panahon. Ang mga bintana nito ay nababalutan ng makakapal na alikabok at ang mga pinto'y kinakalawang na. Ngunit ang mas nakakatawag pansin ay ang mahiwagang liwanag na tila nagmula sa loob. Ngunit kahit pa ang takot ay kumakatok sa aking dibdib, hindi ko mapigilan ang sarili ko na lumapit. Habang papalapit ako, tila ba may humahatak sa aking pumasok sa loob. Naghahanap ng sagot, kumatok ako sa pinto, at sa sandaling iyon, bumukas ito ng kusa. Bumungad sa akin ang isang silid na tila hindi na ginamit ng mga dekada. Ang hangin ay mabigat at amoy lumang kahoy, subalit ang liwanag ay tila may sariling buhay. Naglalaro sa paligid, umiikot sa gitna ng kwarto. Isang makalumang relo ang nakikita ko sa tabi. Hindi gumagalaw ang mga kamay nito. Ngunit ang kakaibang kislap ay nagmumula doon. Sa aking pananabik, lumapit ako at hinawakan ito. Bigla na lamang akong nakaramdam ng kakaibang enerhiya na dumaloy sa aking katawan. At bago ko pa man napagtanto, ako'y nahulog sa isang kalalim-lalimang dilim. Nagising ako na nakahiga sa sahig na gawa sa marmol. Ang paligid ko ay hindi pamilyar. Ang mundo ay tila bumaligtad, mga puno na may kulay asul na dahon, at isang kalangitan na puno ng kumikislap na mga bituin kahit pa maliwanag na maliwanag. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang katahimikan. Walang kahit anong tunog na maririnig, kahit ang pagaspas ng hangin o ang lagaslas ng tubig. Habang ako'y nagmumuni-muni, nakita ko ang isang batang babae. Siya'y nakatayo sa di kalayuan, nakatingin sa akin ng may pagtataka. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng mga kwentong hindi ko mabasa. Lumapit siya sa akin at sa kanyang paglapit, naramdaman ko ang kakaiba niyang presensya. Ikaw ba'y nawawala rin? Tanong niya sa akin. Ang boses niya ay parang alingawngaw sa katahimikan. Hindi ko maintindihan ang kanyang tinuran. Nasaan tayo? Tanong ko. Ngumiti siya ng malungkot at sinabi, nandito tayo sa mundo ng oras na nakatigil. Walang umiikot, walang nagbabago. Ang oras dito ay hindi umaandar. Ang mga salitang iyon ay bumalot sa akin ng takot at pagkamangha. Paanong may ganitong lugar? Bakit ako nandito? Subalit bago ko pa man masagot ang mga tanong na bumabagabag sa akin, naramdaman ko ang pagyanig ng lupa. Ang kapaligiran ay tila nagbago. Ang mga bituin sa langit ay nagliwanag ng mas matindi at ang mga puno'y tila umuugoy. May paparating bulong ng batang babae habang siya'y humawak sa aking kamay. Tila ba nag-uudyok ng proteksyon. Kailangan nating magtago. Ngunit bago kami makagalaw, isang anino ang lumitaw sa aming harapan. Isang figura na hindi ko mawari ngunit puno ng kasamaan. Ang kanyang mga matay nagngangalit na tila apoy at sa kanyang paglapit, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila dumaan sa buto ko. Tila ba natigil ang sandali at sa isang iglap, naisip ko na ito ang simula ng isang masalimuot na pakikipagsapalaran. Ngunit sa sandaling iyon, ang oras ay tila bumalik sa normal at ang anino ay biglang nawala. Iniwan kaming puno ng takot at pagkalito. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo roon sa gitna ng mundong tila nakalimutan ng oras. Sa bawat hakbang ko, tila isang daigdig ng salamin. Ang aking tinatahak, isang mundo kung saan ang lahat ay nananatiling nakapirmi. Ang mga dahon sa hangin, ang mga patak ng ulan na hindi nahuhulog sa lupa, at ang mga ibon na tila mga estatwa sa kalangitan. Napansin ko ang kakaibang liwanag na nagmumula sa isang direksyon, isang uri ng kumikinang na sinag
na parang malambot na ningning ng buwan. Sinundan ko ito, naglalakad sa isang landas na hindi ko alam kung saan patutungo. Sa bawat hakbang, ang pakiramdam ng pag-iisa at kawalan ay tila lalong lumalalim sa aking puso. Ngunit may kung anong misteryo ang nagtutulak sa akin upang magpatuloy. Habang papalapit ako sa pinagmumulan ng liwanag, nakita ko ang isang kamanghamanghang tanawin, isang puno na puno ng mga kumikinang na prutas. Ang mga prutas ay tila mga bituin na bumagsak mula sa langit, mga kislap na naglalabas ng liwanag. Ang puno ay tila buhay, kahit na sa mundong ito kung saan ang oras ay nakatigil. Ang mga ugat nito ay umaabot sa lupa, tila nanginginig sa ilalim ng aking mga paa. At ang mga dahon nito ay kumikinang sa liwanag ng prutas na parang mga alon ng dagat. Lumapit ako, hindi mapigil ang sarili. Ang isa sa mga prutas ay tila humihila sa akin. Ang kanyang liwanag ay naglalabas ng isang kakaibang init. Iniunat ko ang aking kamay upang hawakan ito. At sa oras na iyon, naramdaman ko ang isang tila pulso sa hangin. Isang tibok na hindi ko maipaliwanag. Ang mundo sa paligid ko ay biglang nagbago. Ang liwanag ay naging mas maliwanag. At ang puno ay nagsimulang mag-usap sa akin. Ikaw ang napili. Isang tinig na tila nagmumula sa loob ng aking isipan ang nagsalita. Malambot, ngunit puno ng awtoridad. Ikaw ang may kakayahang ibalik ang oras sa mundong ito. Nagulat ako, hindi malaman kung paano tutugon. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, hindi alam kung paano nangyayari ang pakikipag-usap na ito. Ito ay isang mundo ng mga alaala at pangarap, sagot ng tinig. Isang mundo na nilikha mula sa mga puso ng mga taong nawala ng pag-asa. Ngunit ikaw, bata, ay may kapangyarihang ibalik ang kanilang mga alaala at pangarap sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Paano ko magagawa ang bagay na ito? Ako ay isang simpleng bata lamang, nahulog sa isang mundo na hindi ko nauunawaan. Ngunit may kung anong tiwala ang bumalot sa akin. Napagtanto ko na ang prutas na ito, na kumikinang sa aking kamay, ay ang susi. Tila ito ay puno ng enerhiya na kayang bumuhay sa nakatigil na oras. Wala akong kasiguraduhan, sabi ko, pero susubukan ko. At sa sandaling iyon, ang prutas ay sumiklab sa liwanag at ang mundo sa paligid ko ay nagsimulang gumalaw. Ang mga dahon ay nagsimulang maglagas. Ang mga patak ng ulan ay bumagsak sa lupa. At ang mga ibon ay nagliparan sa kalangitan. Ang mundo ng oras na nakatigil ay muling nabuhay. Ngunit sa pagbabalik ng oras, isang malaking pagbabago ang naganap. Ang puno na dati puno ng buhay ay unti-unting nawala. Ang mga ugat nito ay umangat mula sa lupa. At ang mga prutas nito ay naging alikabok na tinangay ng hangin. Ang mundong ito ay nagsimulang maglaho, tila kulang sa enerhiya, na nagpapanatili sa kanyang pag-iral. Sa aking pagkagulat, napansin ko ang isang pinto na unti-unting bumubukas sa harapan ko. Isang pinto na tila nag-aanyaya sa akin na pumasok. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, alam ko sa aking puso na ito ang susunod na hakbang. Ngunit sa oras na iyon, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa likuran ko. Huwag mong buksan ang pintuan, sigaw nito. Kapag ginawa mo, hindi mo na maibabalik ang oras sa iyong mundo. Nagulat ako at ang aking mga paa ay tila naipit sa lupa. Sa kabila ng babala, ang pinto ay patuloy na bumubukas. Ang liwanag nito ay tila isang pangako ng pag-asa at bagong simula. Ngunit ang tinig ay patuloy na umalingaw sa aking isipan. Ang kanyang babala ay tila isang aninong hindi ko maitataboy. Puno ng pag-aalinlangan, tiningnan ko ang pinto. Ang tanawin sa likod nito ay isang hindi kilalang mundo,
Isang mundo na puno ng mga posibilidad, ngunit may halong panganib. Ano ang aking pipiliin? Ano ang magiging kapalaran ko sa mundong ito na puno ng misteryo at mahika? At sa sandaling iyon, sa gitna ng kawalan ng kasiguraduhan, ang pinto ay tuluyang nagbukas at ako ay nahulog sa isang bagong mundo, hindi alam kung ano ang naghihintay sa akin sa kabila ng liwanag. Pumasok ako sa mundo ng oras na nakatigil. Sa kabila ng kawalang kilos ng mundo, tila may kakaibang enerhiya akong nararamdaman habang naglalakad sa gitna ng mga nakapirming puno at halaman. Ang liwanag mula sa araw na hindi gumagalaw ay nagbibigay ng malagintong sinag sa paligid at ang hangin ay tila puno ng mga bulong mula sa isang hindi nakikitang pinagmulan. Nagsimula akong maglakad patungo sa isang lugar na tila pamilyar sa akin kahit hindi ko pa ito nakikita noon. Parang hinahatak ako ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Isang bagay na nag-uudyok sa akin na tuklasin ang higit pa sa mahiwagang mundo na ito. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-asa at takot. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa harap. Habang patuloy akong naglalakbay, napansin ko ang isang kakaibang anyo sa malayo. Isa itong bahay na yari sa kristal at nakatayo sa gitna ng isang malawak na parang. Ang bahay ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng araw at ang bawat bahagi nito ay tila pumupuno sa akin ng kuryosidad. Nagmadali akong lumapit at habang papalapit ako, unti-unti kong naririnig ang isang musika na tila nagmumula sa loob. Ang musika ay hindi katulad ng mga narinig ko sa labas ng mundo na ito. May mga tunog na tila mula sa mga instrumentong hindi ko kilala, ngunit ang bawat nota ay parang may sariling kwento. Nang marating ko ang pintuan ng bahay, nag-atubili akong pumasok, ngunit ang musika ay tila nag-udyok sa akin na magpatuloy. Sa loob, nakita ko ang isang silid na puno ng mga kakaibang bagay, mga librong lumulutang sa hangin, mga halaman na kumikislap at nagbabago ng kulay. At sa gitna, isang higanting orasan na nakatigil ang mga kamay. Sa tabi ng orasan, isang matandang lalaki ang nakaupo, tila abala sa pag-ayos ng mga piraso ng isang puzzle na nakalatag sa mesa. Isang bisita, sabi ng matandang lalaki nang makita ako. Ang kanyang boses ay kasing misteryoso ng musika, puno ng mga lihim na tila umaalingaw sa buong silid. Maligayang pagdating sa tahanan ng mga nakatigil na oras. Nagpakilala ako at sinabi ko sa kanya ang tungkol sa kakaibang paglalakbay ko sa mundong ito. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa interes at iniabot niya sa akin ang isang tasa ng tsaa na naglalabas ng usok na may kulay na bahaghari. Maraming taon na ang nakalipas simula noong huli akong nagkaroon ng bisita. Sabi niya, habang nakangiti, habang nag-uusap kami, nalaman ko na siya ang tagapag-ingat ng mundong ito, isang mundo kung saan ang oras ay hindi umaandar at ang mga alaala ay nananatiling buo, nakapirmi sa mga nakatagong sulok. Ipinakita niya sa akin ang mga aklat na lumulutang. Bawat isa ay naglalaman ng kwento ng mga taong minsang bumisita sa mundong ito. Ang kanilang mga alaala ay nakapreserba sa bawat pahina. Hindi nagbabago, hindi kumukupas. Ngunit may isang aklat na nakakuha ng aking atensyon. Isa itong aklat na may pabalat na kumikinang sa ilalim ng liwanag. At sa loob nito, nakita ko ang aking sariling kwento. Ang mga alaala ko mula sa mga simpleng sandali ng aking pagkabata hanggang sa aking paglalakbay sa mundong ito ay nakapreserba sa bawat pahina. Paano ito nangyari? Paano nalalaman ng aklat na ito ang aking kwento? Ang bawat bisita sa mundong ito ay may sariling aklat. Paliwanag ng matandang lalaki. Ang kanilang mga alaala ay bahagi ng mundo. At sa bawat pagbisita,
Ang kanilang kwento ay nagiging bahagi ng kasaysayan ng oras na nakatigil. Habang iniisip ko ang kanyang sinabi, isang kakaibang tanong ang pumasok sa aking isipan. Kung ang oras ay hindi umaandar dito, paano ako makakabalik sa aking sariling mundo? Ngumiti ang matandang lalaki at nagbigay ng isang mahiwagang sagot. Ang oras ay isang ilusyong nilikha ng mga alaala. Ang iyong pag-uwi ay nakadepende sa iyong kakayahang magpatawad at makalimot sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang hindi maipaliwanag na paggalaw sa loob ng silid. Ang mga aklat ay biglang bumagsak, ang musika ay huminto, at ang orasan ay nagsimulang umandar. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-aalala. May nangyayari, sabi niya habang tumitingin sa paligid. Ang oras ay nagising. Sa isang iglap, ang buong silid ay tila lumalawak at ang paligid ay nagbago. Ang mga dingding ay umikot at ako ay hinigop sa isang piraso ng espasyo na tila walang hanggan. Ang mundo ng nakatigil na oras ay bumigay sa isang bagong anyo, isang lugar kung saan ang oras ay nagtatakda ng sarili nitong kwento. Sa huling sandali bago ako tuluyang mawala sa bagong espasyo, narinig ko ang boses ng matandang lalaki, puno ng pag-asa at babala. Maging handa sa susunod na yugto, saan ka man dalhin ng oras. At doon, sa gitna ng agos ng pagbabago, nagising ako sa isang bagong kwento, puno ng mga posibilidad na hindi ko pa naiisip. Nasa isang cliffhanger ako ng aking sariling kwento. Isang kwento na hindi ko alam kung paano magtatapos. Sa gitna ng isang mundong tila walang hanggan, ang katahimikan. Ang bawat hakbang ko ay nagbigay ng kakaibang kabog sa aking dibdib. Ang unang pakikipagsapalaran ko sa mundo ng nakapirming oras ay puno ng hiwaga at palaisipan. Ngunit habang naglalakbay ako sa pagitan ng mga anino at liwanag, unti-unti kong nararamdaman ang kakaibang enerhiya na tila nagpupumilit lumabas mula sa aking sariling pagkatao. Habang naglalakad ako sa landas na nababalot ng malakristal na yelo, napansin ko ang mga puno na ang mga dahon ay hindi gumagalaw kahit na may banayad na hangin. Ang kanilang mga sanga ay tila mga kamay na nakaturo sa isang direksyon, patungo sa isang bahagi ng kagubatan na natatakpan ng makapal na hamog. Nilapitan ko ito, at sa bawat hakbang ay nararamdaman ko ang malamig na hangin na para bang umaabot sa kaluluwa ko. Ang hamog na iyon ay parang pader na humahadlang sa akin, ngunit naramdaman ko ang pang-akit na hindi ko maipaliwanag. Sa likod ng hamog, may naririnig akong mga bulong, mga tinig na tila nanggagaling sa iba't ibang direksyon. Hindi ko alam kung ito ay bahagi ng ilusyon ng mundong ito o kung may ibang nilalang na nais makipag-ugnayan sa akin. Nagpatuloy ako sa paglalakad at ang hamog ay unti-unting naglaho. Nagbukas sa akin ng isang tanawin na hindi ko inaasahan. Isang lumang kastilyo ang nakatayo sa gitna ng isang malaprinsesang hardin. Ang mga bulaklak ay nakapirmi sa kanilang pag-usbong, ang kanilang mga kulay ay hindi kumukupas. Ang mga gusaling bato ng kastilyo ay may mga ukit na tila nagsasalaysay ng mga kwento ng nakaraan. Sa paglapit ko sa pintuan ng kastilyo, naramdaman ko ang kakaibang init na bumabalot sa akin. Sa loob, ang orasan sa dingding ay nakatigil. Ang mga karayom nito ay hindi gumagalaw. Ngunit sa kabila ng hindi kumikilos na oras, ang bawat sulok ng kastilyo ay tila puno ng buhay. Ang mga pader ay kinatatampukan ng mga litrato ng mga taong naglalakbay, mga mukha na pamilyar sa akin, ngunit hindi ko matukoy kung saan ko sila nakita. Isang pamilyar na tunog ang pumukaw sa aking pansin. Isang musika na tila nagmumula sa kabataan ko, mga alaala ng mga araw na puno ng saya at halakhak. Sinundan ko ang musika at sa aking paglalakbay
ay natagpuan ko ang isang lumang piano sa gitna ng isang silid. Ang mga susi nito ay gumagalaw ng hindi ko ginagalaw. Tila may isang hindi nakikitang kamay na tumutugtog ng awitin ng nakaraan. Habang nakikinig ako, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Ang musika ay tila nagtuturo sa akin ng isang lihim, isang misteryo na nag-uugnay sa kastilyo at sa mundo ng nakapirming oras. Sa likod ng piano, may isang pinto na bahagyang nakabukas. Sa likod ng pintong iyon ay naramdaman ko ang pag-aanyaya, isang tawag na pumupuno sa akin ng pag-asa at takot. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at sa likod nito ay natagpuan ko ang isang silid na puno ng mga libro. Ang mga pahina ng bawat libro ay nakabukas, ngunit ang mga teksto ay tila hindi nababasa. Sa gitna ng silid ay may isang mesa at sa ibabaw nito ay may isang lumang journal. Sa unang tingin, ang journal na iyon ay tila isang karaniwang talaan. Ngunit nang buksan ko ito, ang mga salita ay nagsimulang kumilos, bumuo ng mga imahe na tila mga alaala ng isang hindi kilalang nakaraan. Sa bawat pahina ng journal ay may kwento ng iba't ibang tao, mga kwento ng paglalakbay sa mundong ito, ng mga lihim na akin palang matutuklasan. Isa sa mga kwento ang pumukaw ng aking pansin. Ang kwento ng isang bata na nahulog sa mundong ito, isang batang nais malaman ang lihim ng nakapirming oras. Habang binabasa ko ang kwento, unti-unti kong nararamdaman ang pagkakahawig nito sa aking sariling karanasan. Ang bawat salita ay tila sinasalamin ang aking sariling paglalakbay. Sa huling pahina ng journal ay may nakasulat na isang babala. Ang oras ay hindi laging nakapirmi. Ang bawat sandali ay may pagkakataong gumalaw. Ang bawat kwento ay may wakas. Sa likod ng babalang ito ay may isang mapa, isang gabay, patungo sa isang lihim na bahagi ng kastilyo na hindi ko pa nararating. Sa dulo ng mapa ay may marka, isang simbolo na hindi ko pa nakikita. Ngunit ang simbolo ay tila nag-uudyok sa akin na sundan ito, na alamin ang totoong lihim sa likod ng nakapirming oras. Habang nagmamasid sa simbolo, isang pamilyar na tunog ang muling pumukaw sa akin. Ang musika ay nagbago, ang mga nota ay tila nagiging mas mabilis, mas matindi. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw sa paligid ko. Ang oras, na dati tila nakatigil, ay unti-unting bumabalik sa normal. Ang mga dahon sa labas ng bintana ay nagsimulang kumilos. Ang mga bulaklak ay tila nagising mula sa kanilang pagkakahimbing. Hinabol ko ang oras, ang kakaibang takot at pananabik ang bumalot sa akin. Ang mga pader ng kastilyo ay tila nagiging mas makulay. Ang mundo ng nakapirming oras ay nagbabago. At sa dulo ng aking paglalakbay, sa likod ng simbolo sa mapa, natagpuan ko ang pintuan patungo sa isang bagong mundo. Ngunit bago ko pa man ito mabuksan, naramdaman ko ang kakaibang presensya sa likod ko, isang tinig na pamilyar ngunit hindi ko matukoy kung kanino. Ikaw ang susi, wika ng tinig. Ngunit may kapalit ang bawat lihim. Sa paglingon ko, wala akong nakita, kundi ang sarili kong anino, nakatingin sa akin na may kakaibang hangiti. At sa sandaling iyon, naisip ko, ano ang kapalit ng lihim na ito? Sa bawat yapak ko sa landas ng mundo ng oras na nakatigil, lalo akong napapaisip kung paano ako nakarating dito at kung paano ako makakabalik. Ang paglalakbay ko ay puno ng kababalaghan, mula sa mga naglalakihang relo na tila walang pagod sa pagtiktok, ngunit hindi naman gumagalaw, hanggang sa mga puno na tila kristal at kumikislap sa ilalim ng isang hindi gumagalaw na araw. Hindi ko maipaliwanag ang lahat ng ito, ngunit ang aking puso ay nagsasabing may dahilan kung bakit ako naririto. Habang naglalakad, napansin kong ang paligid ay tila nagbago. Ang mga puno ay naging mas madilim. Ang kanilang mga sanga
ay parang mga kamay na umaabot sa akin. Naramdaman ko ang lamig na hindi ko naramdaman kanina. Sa gitna ng aking pag-aalala, isang boses ang aking narinig. Isang pabulong na tinig na tila nanggagaling sa mga anino. "Halika, bata," sabi ng tinig. "Mayroong mga bagay na kailangan mong malaman." Nag-aatubili man, sinundan ko ang tinig. Ang aking mga paa ay tila may sariling isip habang ako'y naglalakad papasok sa isang mas madilim na bahagi ng kagubatan. Sa gitna ng mga anino, isang lalaki ang lumitaw. Ang kanyang mga mata ay parang mga ilaw sa dilim, puno ng karunungan at misteryo. "Sino ka?" tanong ko, habang pinipilit kong itago ang takot sa aking boses. "Ako si Kronos," sagot niya, "ang tagapagbantay ng mundong ito. Ang iyong pagdating ay hindi aksidente." Nagtataka akong tumingin sa kanya. Bakit ako nandito? Paano ako makakabalik sa aking mundo? Ngumiti si Kronos, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. "May dahilan ng lahat ng ito. Ang mundo ng oras na nakatigil ay nasa panganib. Isang nilalang na tinatawag na Tempus ang nagnanais na agawin ang kapangyarihan ng oras. Kung magtagumpay siya, ang lahat ng oras sa lahat ng mundo ay titigil magpakailanman." Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng bigat sa aking dibdib. Ngunit ako'y isang bata lamang. Paano ko mapipigilan ang isang nilalang na tulad ni Tempus? "Kailangan mong hanapin ang aklat ng oras," paliwanag ni Kronos. "Ito'y naglalaman ng mga lihim ng oras at kung paano ito maibabalik sa dati. Ngunit mag-ingat, sapagkat si Tempus ay may mga mata sa bawat sulok ng mundong ito." Naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad, ngunit sa kabila ng aking takot, alam kong hindi ko maaaring talikuran ang pagkakataong ito. Saan ko mahahanap ang aklat ng oras? "Sa pinakagitna ng lawa ng salamin," sagot ni Kronos, "kung saan ang tubig ay hindi umaagos at ang mga alaala ng oras ay nakaimbak." Ngunit bago pa ako makapagtanong ng higit pa, isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang lupa ay nagsimulang manginig, at ang mga anino ay tila nabuhay, gumagalaw, at bumabalot sa amin. Nakita ko ang takot sa mukha ni Kronos. Dumating na siya, bulong niya. "Si Tempus ay nararamdaman ang iyong presensya." Bago ko pa man maintindihan ang lahat, isang figura ang lumitaw sa likod ni Kronos. Ang kanyang mga mata ay parang mga itim na bituin na nagmumula sa kawalan, at sa kanyang kamay ay isang balisong na kumikislap sa ilaw ng mga kristal na puno. "Walang makakapigil sa akin," sabi ni Tempus. Ang kanyang tinig ay puno ng galit at determinasyon. Agad akong tumakbo, ngunit naramdaman ko ang isang malamig na hangin sa aking likuran. Halos abutin na ako. Ang puso ko'y tumitibok sa kaba at takot, ngunit alam kong hindi ako dapat huminto. Kailangan kong mahanap ang lawa ng salamin bago maging huli ang lahat. Habang tumatakbo, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Parang may nagbabago sa akin. Ang mundo ay tila lumalabo, ngunit may isang bagay sa loob ko ang nagiging malinaw. Isang boses hindi mula sa labas, kundi mula sa kaibuturan ng aking pagkatao. Ang nagsimulang magsalita. "Huwag kang matakot. Ang oras ay nasa iyong mga kamay." Sa kabila ng kaguluhan, ang mga salitang ito ay nagbigay lakas sa akin. Alam ko na ang laban na ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng mundong umaasa sa paggalaw ng oras. Ngunit paano ko ito magagawa? Ang tanong na ito ay nanatili sa aking isipan habang ako'y nagpapahinga sa lilim ng isang puno, hinihingal at nag-iisip. Ngunit bago ko pa man mahanap ang sagot, isang liwanag ang bumalot sa paligid. Isang portal na nagbukas sa harap ko. Ang tanong ay hindi kung ano ang gagawin ko, kundi kung paano ko haharapin ang bagong landas na ito. At sa pagpasok ko sa portal,
isang bagong kabanata ang nagsimula, puno ng mga tanong at pag-asa. Ngunit ang tunay na sorpresa ay nasa kabilang dulo ng portal, kung saan isang pamilyar na mukha ang naghihintay sa akin, handang magbigay ng mga sagot, at isang hindi inaasahang pagkakanulo. Sa kabila ng maraming araw na tila walang katapusan sa mundong ito na nakatigil, natagpuan ko ang aking sarili sa harap ng isang kakaibang pintuan. Ito ay yari sa makinis na marmol na kumikinang sa bawat galaw ng liwanag, na parang may sariling buhay. Sa paligid nito, ang mga halaman ay naglalaban sa kanilang sariling kayabungan, mga bulaklak na hindi ko pa nakita kahit kailan sa labas ng mundong ito. Ang kanilang kulay ay labis na buhay, halos surreal, na parang bahagi ng isang panaginip. Anong meron sa likod mo? Tanong ko sa pintuan. Kahit alam kong hindi ito sasagot. Subalit, ang bawat bahagi ng mundong ito ay may sariling kwento, may sariling paraan ng pagsasalita. Sa paghawak ko sa malamig na knob, naramdaman ko ang tila pagdaloy ng kuryente sa aking palad, isang uri ng enerhiya na nagpapaalala sa akin na ang bawat desisyon ay may kaakibat na pagbabago. Sa pagpasok ko, ang aking paligid ay biglang nagbago. Ang bawat hakbang ay nagdadala sa akin sa isang lugar na pamilyar ngunit banyaga. Ang mga alaala ko mula sa labas ng mundong ito ay parang sinamantala, hinila mula sa akin, at ipinakita sa akin sa anyong hindi ko inaasahan. Ang aking tahanan, ang mga kaibigan ko, at ang mga panahong masaya at malungkot ay lumilitaw at naglalaho, parang mga usok na tinatangay ng hangin. Sa gitna ng lugar na ito ay isang lamesa, puno ng mga bagay na tila pamilyar, mga lumang laruan, isang lumang larawan ng aking pamilya, at mga sulat na isinusulat ko noon sa aking mga pangarap. Ang mga ito ay tila naglalaman ng mga bahagi ng aking buhay na hindi ko na maalala. Sa paghawak ko sa isang piraso ng papel, naramdaman kong parang lumulutang ako sa pagitan ng oras, habang ang mga alaala ay bumabalik sa akin, mas malinaw kaysa dati. Ikaw ba ang may akda ng mundong ito? Isang tinig ang nagsalita mula sa likuran ko. Ako'y napalingon at nakita ko ang isang matandang lalaki na nakasuot ng balabal na kumikinang na parang mga bituin sa kalangitan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabatiran at ang kanyang ngiti ay nagdadala ng kapayapaan na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam, sagot ko, ngunit tila may bahagi ako rito. Ang oras ay isang misteryo, sagot niya. At sa mundong ito, ikaw ang may hawak ng susi. Ang susi sa pag-unawa, sa paglikha, at sa paggalaw. Biglang naisip ko, paano kung ang lahat ng ito ay isang bahagi ng akin? Ang mundong ito na nakatigil, ang mga alaala, ang tila walang katapusang paglalakbay, lahat ng ito ay bahagi ng aking isip, ng aking takot, ng aking pagnanasa, na makahanap ng kahulugan sa kawalang katiyakan. Ngunit bakit ako? Tanong ko sa kanya. Ikaw ang pumili na pumasok, sagot ng matanda. Sa bawat hakbang mo sa mundong ito, lumilikha ka ng mga posibilidad. At sa paglikha, natututo kang makahanap ng kahulugan sa kawalan ng galaw. Sa kanyang mga salita, naisip ko ang lahat ng mga pagkakataon na hindi ko napansin, ang mga desisyon na hindi ko nagawang isakatuparan dahil sa takot. Ang mundong ito ay hindi lamang isang lugar kung saan ang oras ay nakatigil. Ito ay isang salamin ng aking sariling paglalakbay, ng mga pangarap na hindi ko pa natutupad. Ngunit paano ako makakalabas? Tanong ko, ang pag-asa ay bumabalot sa aking puso. Ngumiti ang matanda at sa isang iglap, parang nawala siya sa hangin, kasama ang lahat ng mga alaala at mga bagay na nakapaligid sa akin. Ang mundo ay tila nagbago muli, bumalik sa dati nitong anyo. Ang mga halaman, ang pintuan at ang katahimikan. Sa gitna ng aking pagkalito,
napansin ko ang isang bagong bagay na lumitaw sa lamesa. Isang susi na yari sa ginto. Kumikinang na parang bawat posibilidad ay nakaukit dito. Kinuha ko ito. Alam kong ito ang susi sa aking paglabas. Ngunit sa likod ng aking isipan, isang tanong ang bumabalik. Ano ang mangyayari kapag ginamit ko ito? Nararamdaman ko ang piraso ng mundong ito sa akin. Ang bawat hakbang na nagbigay liwanag sa mga bagay na hindi ko pa naisip. Habang papalapit ako sa pintuan upang gamitin ang susi, isang kakaibang kilabot ang bumalot sa akin. Ano ang naghihintay sa likod ng pintuang ito? Isang bagong simula o isang bagong hamon na dapat kong harapin? Sa isang iglap, narinig ko ang pamilyar na tunog ng orasan. Isang bagay na hindi ko pa naririnig sa loob ng mundong ito. Ang paggalaw ng oras, isang bagay na matagal ko nang hinahanap. Ngunit sa likod ng tunog ay isang babala. Ang oras ay hindi palaging kakampi. At sa bawat desisyon ay may kaakibat na panganib. Ano ang susunod na mangyayari? Ito ang tanong na bumabalot sa akin habang dahan-dahan kong ikinakabit ang susi sa pintuan. Handang harapin ang anumang naghihintay sa akin sa likod nito. Sa mga nakaraan kong araw sa mundong ito, natutunan kong tanggapin ang hindi pangkaraniwang katahimikan. Ang mga bagay na minsang gumagalaw at buhay ay tila walang sigla, nakapirmi sa kanilang mga posisyon. Ang hangin ay hindi umiihip, ang mga dahon ay hindi naglalagas, at ang mga ibon ay hindi umaawit. Subalit sa kabila ng static na kalikasan ng mundo, ako ay nagpatuloy sa aking paglalakbay, umaasang matutuklasan ko ang lihim na nagtatago sa likod ng nakatigil na oras. Isang araw, habang naglalakad ako sa gilid ng isang ilog na hindi dumadaloy, napansin ko ang isang kakaibang bagay na nakalutang sa tubig. Isang lumang libro. Ang mga pahina nito ay tila kumikislap sa ilalim ng araw na hindi lumulubog. Agad kong dinampot ito. Ang aking puso ay tumitibok sa excitement sapagkat bihira ang mga bagay na gumagalaw o nagbabago sa mundong ito. Habang binubuksan ko ang libro, napansin ko na ang mga pahina ay puno ng mga simbolo at guhit na hindi ko mawari. Ngunit sa aking pag-usisa, unti-unting naging malinaw ang mga ito sa aking isipan. Isa itong mapa, isang gabay na tila nag-uugnay sa akin sa isang lugar na hindi ko pa nararating. Naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa mga pahina. At alam kong hindi ito ordinaryong libro. Habang sinusundan ko ang mga direksyon ng mapa, napadpad ako sa isang makapal na kagubatan. Ang mga puno ay nagmistulang mga bantay, mataas at matatag. Bawat isa ay tila nagtatago ng sarili nitong lihim. Sa gitna ng kagubatan, nakita ko ang isang lumang tore na papalibutan ng mga baging at lumot. Ang tore ay tila isang bantayog ng panahon, nakatayo sa gitna ng mundong ito na walang galaw. Sa paglapit ko sa tore, napansin ko ang isang pinto na yari sa bakal at sa ibabaw nito ay may nakaukit na misteryosong mga simbolo, pareho ng mga nakita ko sa libro. Sa kabila ng aking kaba, sinubukan kong buksan ang pinto at sa aking pagkamangha, ito ay bumukas ng walang kahirap-hirap. Sa loob ng tore ay isang hagdanan na tila walang katapusan, pababa sa kailaliman ng lupa. Ang aking mga hakbang ay nag-echo sa mga dingding, at ang bawat hakbang ay parang tumatawag sa akin na magpatuloy. Sa dulo ng hagdanan, isang pintuan ang bumungad sa akin, at sa likod nito ay isang silid na puno ng liwanag. Sa gitna ng silid ay may isang altar, at sa altar na iyon ay may isang kristal, kumikislap at tila pumipintig sa sariling ritmo. Ang kristal ay tila puno ng enerhiya, at sa paglapit ko, naramdaman ko ang kapangyarihan nito, malakas at nag-aanyaya. Ito ang sentro ng mundong ito, ang puso ng oras na nakatigil. Habang iniabot ko ang aking kamay upang hawakan ang kristal,
Isang mahiwagang bagay ang nangyari. Ang paligid ay nagsimulang umikot at naramdaman ko ang paggalaw ng hangin na hindi ko naramdaman sa napakatagal na panahon. Ang mga dahon ay nagsimulang magalaw at ang tunog ng mga ibon ay muling narinig. Ang oras ay tila nagising sa kanyang pagkaidlip at ako ay napuno ng pag-asa. Ngunit sa isang iglap, isang anino ang lumitaw mula sa likod ng altar. Isang figura na tila yari sa mga anino at liwanag. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa kakaibang liwanag. Siya ay tumingin sa akin, ngiti sa kanyang labi, at sa kanyang tinig na puno ng katandaan. Siya ay nagtanong, "Handa ka bang isakripisyo ang lahat upang makalaya sa mundong ito?" Hindi ko alam ang magiging sagot ko, ngunit alam kong ang desisyong ito ay magpapabago sa lahat. Ang kristal ay nasa aking mga kamay at ang oras ay muling tumatakbo. Ngunit ang figura sa harap ko ay tila may kapangyarihan na higit pa sa aking inaasahan at siya ay nag-aalok ng isang pagpipilian na maaaring magligtas o magwasak sa akin. Sa sandaling iyon, natanto ko na ang mga sagot ay hindi lamang nakatago sa mga pahina ng libro o sa mga simbolo sa pintuan. Ang tunay na sagot ay nasa loob ng aking puso. At ang aking desisyon ay magdadala sa akin sa landas na hindi ko pa napupuntahan. At sa pagkakatitig ko sa figura, isang tanong ang bumangon sa aking isipan. Sino ka? At ano ang kapalit ng iyong alok? Ang kanyang sagot ay isang bulong sa hangin, isang misteryo na nag-iwan sa akin ng higit pang tanong kaysa sagot. Ako ang bantay ng oras at ang kapalit ay mas higit pa sa iyong kaya. At sa sandaling iyon, alam kong ang aking pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang. Ang mga hakbang ko ay tila walang tunog sa malasalamin na sahig ng mundo ng oras na nakatigil. Ang hangin ay malamig at bawat paghinga ko ay lumilikha ng tila ulap na singaw sa paligid. Sa paglalakbay ko sa kakaibang pocket world na ito, natutunan kong ang bawat sulok ay may lihim na naghihintay na matuklasan. Sa di kalayuan, isang kakaibang liwanag ang kumikislap, tila nag-aanyaya. Lumapit ako at natagpuan ang isang bantayog na yari sa kristal, kumikinang sa gitna ng kawalan. Ang mga pulgada nito ay puno ng ukit na tila mga sinaunang simbolo, ang bawat isa'y lumalabas at pumapasok sa aking paningin. Ang bantayog na ito ay tila isang sentro ng enerhiya, isang puso ng mundo kung saan ang oras ay hindi umaandar. Nang hawakan ko ito, naramdaman ko ang isang pagyanig sa ilalim ng aking mga daliri. Ang mga simbolo ay naglaho at ang bantayog ay nagbukas. Ibinubunyag ang isang malakristal na silid sa loob. Sa gitna nito ay isang mesa at sa ibabaw ay isang orasan. Ang orasan ay hindi gumagalaw, ngunit ang mga kamay nito ay tila naglalaro sa aking isip, nagbibigay ng alaala ng mga sandali sa aking buhay na tila nawala na. Isang tinig ang biglang umalingaw-ngaw mula sa kawalan. Ang oras ay hindi lamang isang sukat ng paggalaw. Sabi nito, tila nagmumula sa bawat direksyon. Ito ay isang puwersa nakatago sa pagitan ng tila walang hanggan. Sa silid na iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Sa harap ko ay nakalatag ang isang pagpipilian, ang pag-unawa sa oras, ang paglikha ng landas, pabalik sa mundo, kung saan ito ay umaandar. Ngunit paano? Ang tanong ay umikot sa aking isipan, habang ang mga kamay ng orasan ay tila unti-unting bumabalik sa buhay. Sa isang iglap, ang mga pader ng silid ay nagbago. Ipinapakita ang mga larawan ng iba't ibang mundo. Bawat isa'y may kanya-kanyang ritmo ng oras. May mga mundo kung saan ang oras ay bumibilis. May mga mundo kung saan ito'y bumabagal. Ang lahat ng mga ito ay konektado sa pamamagitan ng isang mahiwagang sinulid na tila kumukonekta sa akin sa bawat isa. Ang oras ay isang sining, wika ng tinig. At ikaw, bata, ay may kapangyarihan upang hubugin ito. Napaisip ako,
Ang mga posibilidad ay tila walang hanggan, ngunit sa gitna ng kawalan, isang pangamba ang umusbong. Kung ang oras ay maaring hubugin, maari rin ba itong masira? Ang bawat paggalaw ko ay may kaakibat na panganib. Isang banta na ang balanse ng mundo ay maaring magiba. Sa kabila ng lahat, isang pagnanasa ang umusbong sa aking dibdib. Ang pagnanais na bumalik sa mundo ng mga gumagalaw na oras sa tahanan. Ngunit sa likod ng pagnanasa, isang tanong ang bumubulong. Ano ang mangyayari kung ang oras ay muling bumalik sa paggalaw? Ano ang maiiwan sa likod ng paglikha ng landas na iyon? Sa puntong iyon, ang oras ay tila nagkaroon ng sariling kalooban. Ang mga kamay ng orasan ay biglang nagumpisang umikot, bumibilis sa bawat segundo. Ang silid ay nagkaroon ng pagyanig, at ang mga larawan sa pader ay tila nagiging buhay. Ang mga mundo ay nagsimulang maghalo-halo, at ang sinulid ng koneksyon ay nagliwanag, nag-uugnay sa akin sa bawat isa. Sa gitna ng kaguluhan, isa pang tinig ang lumitaw, mas malalim at mas malakas. Ang oras ay may kapangyarihan na higit pa sa iyong inaakala. At ngayon, ikaw ay bahagi nito. Ang silid ay nagliwanag, at ako'y binalot ng isang enerhiya na hindi ko maipaliwanag. Sa isang iglap, naramdaman ko ang isang puwersa na tila hinihila ako. Ang mundo ng oras na nakatigil ay nagkaroon ng sigla, at ako'y hinatak papalapit sa isang pintuan na biglang lumitaw sa harap ko. Ang pintuan ay may kakaibang ukit, mga simbolo na tila kumikislap sa bawat pulso ng enerhiya. Sa likod nito, nararamdaman ko ang isang kakaibang presensya, isang bagay na hindi ko pa nararanasan. Sa paglapit ko, narinig ko ang isang huling bulong mula sa walang hanggan. Ang oras ay iyong tahanan, ngunit ang tahanan ay hindi palaging isang lugar. Ang pintuan ay bumukas, at sa likod nito, isang bagong mundo ang naghintay. Hindi ko alam kung ito'y ang mundo ko o isang bagong simula. Ngunit alam ko, sa bawat hakbang, ang oras ang maghuhubog ng aking kapalaran. At sa bawat hakbang na iyon, ang kwento ay tila nagsisimula pa lamang. Sa pagmulat ng aking mga mata, nakita ko ang isang liwanag na bumabalot sa akin. Ang liwanag ay tila nagmumula sa mga salamin na nakapaligid sa akin. Mga salamin na hindi ko napansin kanina. Sa bawat galaw ko, ang mga salamin ay tila nagbabago, nagpapakita ng iba't ibang imahe ng aking sarili. Ang mundo ay nananatiling tahimik, ang oras ay tila nakahinto pa rin, ngunit ang mga salamin na ito ay nagdadala ng kakaibang enerhiya. Nagsimula akong maglakad, sinusubukang hanapin ang pinagmula ng liwanag na ito. Habang lumalapit ako sa gitna ng silid, napansin ko ang isang salamin na hindi katulad ng iba. Ito ay may kakaibang kinang, parang may buhay. Hinawakan ko ito, at sa aking pagkagulat, ang salamin ay nagbigay ng isang malalim na tunog na parang isang kampana sa gitna ng katahimikan. Sa loob ng salamin, nakita ko ang aking sarili, ngunit hindi ito ang karaniwang refleksyon. Nakatingin ito sa akin na may pag-aalala, at sa likod nito ay may mga anino na gumagalaw. Ang mga anino ay hindi lang basta mga anino. Sila ay may anyo, may mga mata na nagmamasid sa akin, nagmamatiyag sa bawat kilos ko. Paano ka nakapasok dito? Tanong ng refleksiyon kong may buhay. Ang boses nito ay malamig, ngunit may halong awa. Di ko alam, sagot ko. Nahulog lang ako sa isang butas, at ngayon ay nandito na ako. Ang mundo ng oras na nakatigil ay hindi basta-basta nadadaanan ng kahit sino. Kailangan mong malaman ang dahilan kung bakit ka naririto. Sabi ng refleksyon. Sa likod ng refleksyon, ang mga anino ay tila nagkukumpulan, nag-uusap sa wikang hindi ko maintindihan. Ang kanilang mga mata ay pawang nakatuon sa akin, na para bang may inaasahan silang gagawin ko. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang pangangailangang alamin ang kanilang sikreto.
Dapat mo silang kilalanin, sabi ng refleksyon, na parang nababasa ang iniisip ko. Ang mga anino ay ang mga bantay ng oras. Sila ang nag-aalaga sa mga lihim ng mundong ito. Lumapit ako sa salamin at sa di maipaliwanag na paraan, hindi ko na naramdaman ang takot. Sa halip, may puwersa na nagtutulak sa akin na lumapit pa. Nang ako'y halos nakadikit na sa salamin, biglang bumukas ito at ang mga anino ay tila umagos palabas. Ang kanilang presensya ay nagdulot ng malamig na hangin na parang hangin ng gabi. Kinuha nila ang aking kamay at sa isang iglap, naramdaman kong lumilipad ako sa gitna ng kawalan. Dinala nila ako sa isang lugar na puno ng mga bituin. Ang langit ay tila walang hangganan at ang lupa ay hindi ko na matanaw. Dito sa gitnang ito, naramdaman ko ang kalayaan, ngunit kasabay nito ang bigat ng responsibilidad. Isa-isang nagpakita ang mga anino ng kanilang mga anyo. Bawat isa ay may kwento, may lihim na dapat ipasa sa akin. Ikaw ang pinili, sabi ng pinuno ng mga anino, isang matandang anyo na may mga mata ng kalawakan. Ikaw ang tagapangalaga ng oras na nakatigil. Ang iyong presensya dito ay hindi aksidente. Naramdaman ko ang pagbalik ng takot, ngunit kasabay nito ang pagtanggap sa bagong papel na ito. Ang mga anino ay tila naging bahagi ko, at sa bawat isa sa kanila ay naramdaman ko ang koneksyon. Isang koneksyon sa mga nakaraan, sa mga hindi pa dumarating. Sa gitna ng pag-iisip, narinig ko ang boses ng refleksyon na ngayon ay tila nagmumula sa bawat sulok ng lugar na ito. Ang oras ay muling gagalaw, ngunit hindi sa paraang inaasahan mo. Ang mundong ito ay magbabago, at ikaw ang magdadala ng pagbabago. Biglang nagliwanag ang paligid, at ang mga bituin ay nag-umpisang gumalaw, parang mga alon sa dagat. Sa gitna ng liwanag na iyon, nakita ko ang isang pintuan. Isang pintuan na tila nag-aanyaya, ngunit may halong panganib. "Pumasok ka," sabi ng pinuno ng mga anino. "Dito magsisimula ang iyong tunay na paglalakbay." Naglakad ako patungo sa pintuan. Ang puso ko ay punong-puno ng kaba, ngunit alam kong ito ang dapat kong gawin. Sa paghawak ko sa seradura, naramdaman ko ang malalim na paghinga ng mundong ito. At sa pagpasok ko, naramdaman ko ang paglagas ng mga piraso ng oras sa aking paligid. Ang pintuan ay nagsara at naramdaman ko ang pagbalik ng oras. Ang oras na ngayon ay hindi na nakatigil. At doon, sa likod ng pintuan, nagpakita ang isang figura. Isang figura na matagal ko nang kilala, ngunit hindi ko inaasahang makikita dito. Siya ay narito, sa mundong ito, naghihintay sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lihim, at alam kong ang susunod na kabanata ay may daladalang mga sagot na matagal ko nang hinahanap. Sa kalagitnaan ng mundo, kung saan ang oras ay tila walang pakialam sa pag-usad, ako'y nakatayo sa harap ng isang mahiwagang pintuan. Ang pintuan ay yari sa sinaunang kahoy, napapalibutan ng mga ukit na tila nagkukwento ng isang matagal nang nakalimutang alamat. Sa likod ko, ang mga punong kahoy na tila mga bantay ay tumatakip sa kalangitan na palaging kulay abo. Walang hangin na gumagalaw, walang tunog na umaalingaw-ngaw. Ang lahat ay tila nakapako sa sandaling ito. Sa bawat hakbang ko palapit sa pintuan, ang aking puso ay bumibilis ang tibok. Sa mundo kung saan ako'y nahulog, nalaman ko na ang oras ay hindi lamang isang konsepto, kundi isang puwersang may sariling buhay at kalooban. Hindi ko na mabilang kung ilang araw o linggo na akong nandito, subalit ang katahimikan at kawalan ng galaw ay unti-unting kumakain sa aking kaluluwa. Ngunit sa likod ng pintuan, nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya, isang pahahiwatig ng pag-asa, isang pagkakataon na maaaring magbigay ng kasagutan sa tanong na bumabagabag sa aking isipan.
Paano ako makakaalis sa mundong ito ng nakatigil na oras? Nang buksan ko ang pintuan, isang makislap na liwanag ang bumungad sa akin. Nagmula sa isang kristal na nakalutang sa gitna ng silid. Ang kristal na iyon ay naglalabas ng liwanag na tila mga bituin sa kalangitan. Sa kabila ng liwanag, ang mga anino sa paligid ng silid ay tila sumasayaw, nagkukubli sa mga hiwaga na hindi ko pa nauunawaan. Lumapit ako sa kristal at sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pag-angat ng aking espiritu. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang paggalaw sa mundong ito. Ang kristal ay tila isang puso ng oras, isang bagay na may kapangyarihang ibalik ang paggalaw sa lahat ng nakapaligid. Habang iniunat ko ang aking kamay upang hawakan ito, biglang may boses na bumalot sa aking pandinig. Isang bulong na tila nagmumula sa pinagmulan ng lahat ng ito. Ikaw ang napili, sabi ng boses. Malamig ngunit puno ng tiwala. Ikaw ang magbabalik ng oras sa mundo. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng boses, ngunit sa isang kisap mata, lumitaw ang imahe ng isang magandang babae na may mga mata, na tila dagat ng mga bituin. Ibalik mo ang pag-asa, wika niya, at ikaw ay magiging bahagi ng kwento ng walang hanggang oras. Sa aking paghawak sa kristal, naramdaman ko ang biglaang pag-agos ng enerhiya sa aking mga ugat. Isang pakiramdam na hindi ko pa nararanasan. Ang mundo sa paligid ko ay nagsimulang gumalaw. Ang mga dahon ay kumislap sa hangin. Ang mga tunog ng kalikasan ay bumalik. At ang kulay ng langit ay unti-unting nagbago mula sa abo patungo sa bughaw na puno ng buhay. Ngunit sa gitna ng kagandahang bumalik, isang tinig ang kumutya sa aking isipan. Hindi mo naiintindihan ang tunay na halaga ng oras, sabi ng tinig, puno ng panganib. At sa likod ng imahe ng babae, isang anino ang lumitaw. Isang bagay na hindi ko pa nakikita. Isang nilalang na yari sa kadiliman at galit. Ang anino ay lumapit sa akin, at ang kanyang presensya ay nagdulot ng biglaang lamig sa aking paligid. Ikaw ay napili, ngunit hindi para sa iyong kagustuhan, sabi nito. Ang kanyang tinig ay parang kulog sa loob ng aking isipan. Biglang nawala ang liwanag ng kristal at ang mundo sa paligid ko ay bumalik sa pagkakahinto. Ang nilalang ng kadiliman ay ngumiti, isang ngiti na puno ng misteryo at pangako. Ang oras ay hindi palaging isang kaibigan, bata, bulong nito, habang ang kanyang anyo ay unti-unting naglaho sa kawalan. Ako'y naiwan sa harap ng pintuan. Ang aking puso ay puno ng pagkalito at takot. Ang oras ay muling nakatigil. Ngunit ngayon, alam ko na mayroong isang bagay na higit pa sa simpleng pagtakbo ng oras. Sa likod ng bawat sandali na nakatigil, mayroong mga lihim na hindi ko pa nauunawaan. At sa likod ng pintuan ng kawalan, alam kong mayroong isang bagay na naghihintay. Isang pagsubok na hindi ko pa nakikita. Isang kwento na hindi pa tapos. Sa mundo ng oras na nakatigil, natutunan ko na ang bawat galaw, bawat desisyon ay may kaakibat na sakripisyo. Ngunit handa na ba akong harapin ang susunod na kabanata ng kwento ng walang hanggang oras?